Oh, sunod tayo. Dito tayo mga kababayan. Ito sa totoo lang, huwag kayong magalit mga DDS. Atin-atin lang to, tayo-tayo lang naman dito eh. 'Di ba? Oh, ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Nako, mga kababayan, eto na. Alam nyo, may tanong ko lang mga kababayan na, si Sara Duterte ba may balat? May balat sa puwet? Mga kababayan, tanong ko lang, naniniwala ba kayo na si Sara Duterte may balat sa puwet? Mga kababayan, paki-comment po sa comment section. Si Sara Duterte ba may balat sa puwet? Kasi, ganito eh. Ganito kasi mga kababayan. Sa totoo lang, bakit halos lahat ng alipuris na dumikit sa kanya na minamalas? Lahat ng alipuris ni Sara, inulan ng kamalasan. Bakit? Una, si Marcoleta nakulong. Si Mike Defensor nakulong. Si Bong Suntay pinarusahan. Si Robin Padilla nakasuhan. Si Alan Cayetano nakasuhan. Si Jinggoy Estrada nakulong. Si Kiko Barsaga natanggal. Kuya, si Kiko natanggal. Tanong ko lang, halos lahat ng alipuris ni Sara, inulan ng kamalasan. Diba? Mga kababayan, halos lahat ng alipuris ni Sara, inulan, mga kababayan, ng kamalasan. Bakit? Kasi mga kababayan, kung isa-isahin natin, katulad kay Marcoleta, biruin nyo, tingnan nyo, si Marcoleta, ayun, ang tapang-tapang pumunta ng Sandigan Bayan, hindi na nakauwi, nakulong. Ngayon, takot pumasok sa kulungan, nag-imbento ng sariling sakit. Isipin nyo si Marcoleta, takot makulong sa payatas. Ayun, nandun sa PNP hospital, ayaw na umuwi. Ginaya ang style ni Gloria. Tapos mga kababayan, bukod doon, may bago na naman siyang warrant of arrest. Hindi pa nga nakulong, may warrant na naman. Tandaan niyo mga kababayan, hindi pa nga nakulong, may warrant na naman. Bakit? Tingnan natin hanapin natin. Napanood ko kanina to eh. Ayan Marcoleta at sino yon, si Mike Defensor. May bagong kaso. Ito ba yan? Asan ba yon? Mike Marcoleta. Ayan, ito. Ito. Pakinggan natin Ito. Bagong warrant. Hindi pala kaso. Hindi pa nga nakulong. May panibago na naman. Start chair tai chi. When your belly sticks out like this, your chest is heavy like this, your back is stiff like... Bagong arrest warrant laban kina Marcoleta at Defensor na isilbi na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, saan isinilbi yung arrest warrant kay Marcoleta? Nasa ospital pa ba siya? Naisa sa mga oras na naratili sa PNP General Hospital si Senator Dante Marcoleta dahil na rin sa mga laboratory test na hinihintay ng mga doktor ng PNP-GH patungkol na sa kanyang mga iniinda na karamdaman. Kinumpirma naman ni CIDG Director CIDG NCR Chief Colonel John Giagi na naisilbi na ng mga sheriff ng Sandigan Bayan ang panibagong arrest warrant ay nilabas ito laban kina Senator Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. At kaugnay yan ay kagrito ng kaso paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawas sa mga government official at employee na tumanggap ng kahit anong regalo, anuman ang okasyon na may piyansang 30,000 pesos kada isa. Ayon kay dito. Kita nyo, mga kababayan, hindi pa nga nakulong, may warrant na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, putang ina, si Sara ba may balat sa puwet? Alos lahat ng alipuris, inulan ng kamalasan.
Putang ina, mga kababayan, natatawa ako mag-isip. Kawawa naman. Halos lahat sila. Anyari? Kaya ba ito'y nanawagan si Sara na ipatigil ang transparency and accountability? Di ba? Halos lahat eh. Si Marcoleta, si Mike Dipensor, si Bong Suntay, si Chis Escudero, sino pa? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, susunod pa sino pa, mga kababayan, marami-rami yan sila eh. Si Domlao, nahuli na. Si Bato, Bongo, ala, maubos man sila tanan. Uy, nanaunsa man na. Di ba mga kababayan? No? Continue. Lagi kanina umaga na isilbira turang warrant of arrest sa Payatas Jail at PNPGH pero wala pa anya silang impormasyon kung nagpiyansa o magpapiyansa na ang dalawa. Samantala iniulat ni Digiyagi na naisumita na rin nila sa Sandigan Bayan ang dagdag na mga dokumentong hinihingi nito hinggil naman sa kasalukuyang kondisyon ni Marcoleta. Alam nyo, sa totoo lang, wala, kung ako halimbawa ganito, nakasuhan na, makukulong na. Dapat nga hindi na i-treatment yung mga ganyan eh. Dito lang talaga sa ating bansa, mga kababayan, yung ganyan. No? Alam nyo, marami akong mga napapanood sa balita, isa na ang Singapore. Kapag ka nakasuhan ka, tas nakulong ka na dyan, nasa loob ka na. Alam nyo, bitay na ang sunod eh. Pero dito sa Pilipinas, putang ina, malaki na nga yung winaldas mo, may kaso ka na, ang bigat na ng kaso mo, pinapagamot pa. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan, only in the Philippines lang talaga. Kapag ka mahirap ang nakasuhan, putang ina, walang hospital sa General PNP Hospital. Yeah. Kapag ka walang pera, hindi ka senador, hindi ka congressman, hindi ka mayor, putang ina, diretso ka bilibid. Katabi mo na agad si Nardong. Kailangan magdala ka na ng mantika, pampadulas. Pero ito putang ina, nakasuhan na lahat-lahat, ang bibigat ng kaso, may pa-hospital arrest pa. Bakit may ganyan? Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, wag nyo talagang ipagdasal na maging presidente ako. Kasi bakit? Kapag sa under on my administration, kapag ka merong kriminal na convict or may kasong mabigat, pag magdramang may sakit sa kulungan ka, doon ka dalawin ng nurse, doon ka dalawin ng doktor, wag sa ospital. Bakit? Kulong ka na eh. May kasalanan ka eh. Bakit ka i-VIP treatment pa? Bakit ka pagamot-gamot pa? Hindi pa ako pinanganak, style na nila yan eh. Pagka walang kaso, ang mga sasakyan ang gaganda. Pagka hindi pa nakasuhan, putang ina, araw-araw nagpa-presscon sa media. Pag nakasuhan na, putang ina, naglabasan na yung sakit. Oo, sakit sa kuko, sakit sa dulo ng buhok, sakit sa sakit sa tuhod, sakit sa likod, sa gilagid, sa panga, sa ngipin, kung ano-anong sakit na ang lumalabas. 'Di ba? Kung ano-anong sakit nang lumalabas sa katawan. Tapos magugulat ka, nung wala pang kaso, ang lakas-lakas maglakad. Nung kinasuhan na, naka-wheelchair na. Putang ina. 'Di ba? Yung iba nga, walang hika, nagkaroon ng hika. Yung iba, wala namang inoperahan sa liig, nagkaroon ng neck brace. Tapos yung nabigyan ng pardon, sumayaw na ng budots. Hawaki ako, bay. Sayaw na tabay. Di ba? Bakit ganun? Alam nyo, sa totoo lang, sana meron tayong presidente na parang si Lee Kuan Yew. Bakit? Walang pinipili, maskin ka mag-anak eh. Di ba? Sana meron tayong presidente o prime minister sa Pilipinas na kapag ka nakasuhan ka na, nakulong ka na, tapos pag magsakit-sakitan ka, putang ina, wag mo nang pansinin. Bakit? Bakit hindi ka nagkasakit nung nagnakaw ka, ngayong nakulong ka, bigla ka nagkasakit? Bakit may ganyan sa ating bansa, no? Sa totoo lang, tayo po mga Pilipino nakakaawa. Isa na yung mga DDS kasi mga bobo. Yeah? Hindi alam ng mga DDS yan. Si Erap, nung nakasuhan,
Ang lakas. Noong nakulong, nagkasakit. Sa lapid na ang dila. Nung pinalaya ni Digong, tumakbong mayor, street na ang salita, nakatayo, wala na sa wheelchair. Si Gloria, nakasuhan, nakulong, biglang nagkaroon ng sakit sa leeg, nagka-bracket. Noong binigyan ng pardo ni Digong, tinanggal ang bracket, sumayaw ng budots. Si Marcoleta, nakasuhan ng plunder nung wala pang kaso, putang ina. Bardagul. Ang lakas mang bardagul sa Senado, ang lakas bumira kay Lacson. Oh, magagalit pa sa media kay hindi daw siya nilagay sa headlines. Tapos pag ilagay mo siya sa headlines, ipapaburan niya. Oh, kasi bakit siya nilagay? Tapos ngayon nung nakasuhan na, hindi ko maintindihan. Marcoleta ba walang pa-check up to nung hindi pa nakasuhan? Kasi ngayon nung nakasuhan na, ang daming sakit lumalabas eh. Pwede ba mga kababayan na hindi lang isang doktor ang pa-check up kay Marcoleta? Dapat meron ding doktor ang taong bayan na i-check up si Marcoleta kung totoo ba talagang yung sakit niya yan. Kasi hindi ka panipaniwala eh. Na, nung wala pang kaso, walang sakit. Nung nakasuhan na, hindi na labas sa ospital. Hindi na daw pwede magbiyahe. Pero nung bago pumasok sa kulungan, nag-flying kiss pa ang puta. Diba? Bago ikinulong, nag-flying kiss ang tanga. Ngayon nung nasa kulungan na, nilabas din na sa ospital. Kaya may sakit na. Ang mga manluloko, mga manlilinlang. Mga sinungaling. Sana dagdagan pa ng Diyos ang buhay nyo, abutin ka ng 3,000 years old. Pero yung lolo ko dati, hayaan mo yung mga ganyan to. Bakit? Hindi naman abutan 100 years old yung mga yan, mamamatay din naman yan. Di ba? Tapos ang rason ni Marcoleta, tumaas ang dugo niya. Pero nakipagbardagulan kay Ping Lacson sa Senado, hindi naman high blood. Yeah? Hayaan nyo na lang, mga kababayan. Si Marcoleta, hindi na abot 100 years old yan, mamamatay din naman yan. Di ba si Digong nga eh. Hayaan nyo na lang yan si Digong. Hindi man abot 100 years old, mamamatay din yan. Hantayin na lang natin. Oo, di ba? Hayaan nyo na lang sila. Hindi abot 100 years old yung mga yan, mamamatay din yan. Si Wangod lang naman umabot ng 100 years old kasi ang lakas manghipo. Di ba? Oo. Ay, nako. Isang utot na lang yata yan si Marcoleta, mamamatay na. Bakit? Lakas-lakas niya mambardagol sa Senado, tapos ngayon, di ba? Kasakit na. Sino kaya sunod magka-plunder, no? Baka magkasakit na. Si Sara, abangan ko talaga yan si Sara. Kasi apakalakas ni Sara kung saan-saan napunta. Tapos tingnan nyo, pag nakasuhan ng plunder na kulong yan, nako. Baka may sakit na yan dito, may sakit na yan dito, may sakit na yan dito, dito, doon, dyan. Baka halos lahat may sakit na yan si Sara. Dito, naikot na. Dito, sa dulo ng pilikmata, sa ilalim ng balahibo ng ilong, sa gilagid, sa ngalangala, dito sa sa pancreas niya, o dito sa lahat. Kasi ngayon, ang lakas eh. Ang lakas mang bardagol, ang lakas mang bastos, ang lakas gumala, ang lakas bumira. Tapos ngayon, pag nakulong yan, tayo na lahat, ang daming sakit yan. Niwala kayo sa unlimited case, unlimited disease. Expect ko na kay Sara yan. Pag si Sara nakulong, unlimited disease yan, lalabas dyan. Ang tawag dyan ay Gloria Arroyo disease. Ang kalabasan. Naka-wheelchair, naka-neck brace. Kay Sara, hindi neck brace eh. Katawan niya lahat naka-brace. Mga kababayan. Pag si Sara nakulong, hindi neck brace yan. Katawan niya lahat. Hindi na yan gagalaw. Straight na yan nakaganon. Nakaganon na lang yan. Para hindi sa ikulong. Kasi anong gagawin niya sa kulungan kung naka-straight na lang siyang ganyan? Sasabihin yan sa doktor, ilabas mo sa final yung sakit ko ay hindi ako makagalaw disease. Yung hindi ako makagalaw disease, yung nakoma ako pero dilat ang mata.
Yan na talaga mga kababayan. Yan talaga ang aking iniintay. Pag si Sara nakulong, ang sakit niyan, coma, nadilat ang mata. Nakakarinig, nakakakita, pero hindi gumagalaw. Oo, yan ang style ni Sara. Hintayin ko yan. Hindi siya mag-wheelchair, nakatayo lang siya, straight. Straight lang siya o nakaganon. Dilat ang mata, gumagalaw-galaw, pero hindi gumagalaw ang katawan. Nakakarinig, nakakasalita, nakadilat ang mata, pero hindi gumagalaw. Inantay ko yan, mga kababayan. Si Marcoleta, ang lakas mang bardagol sa Senado. Tingnan nyo, may sakit, dumami. Si Mike Defensor, ano kayang sakit? Inaantay ko inaantay ko si Mike Defensor. Ano kayang sakit ni Mike Defensor? Baka hindi to. Kaya nga nagtanong ako mga kababayan, si Sara Duterte ba may balat sa puwet? Bakit? Halos lahat ng alipuris niya. Inulan ng kamalasan. Inantay ko talaga si Mike Defensor. Ano kayang sakit? Baka dito. Utang ina. Ay, nako. Mga kababayan. So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.